So nagtaka na ako. So tinignan ko, magkano ba yung total budget ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro? Nakita ko na tig 20 billion, which hindi kaya yan ng regular congressman na pakyatin yung budget niya ng ganun kalaki, no? So nagtaka na ako. Tapos nakita ko, nung tinotal ko, na nakita ko na ang proponent is si Congressman Saldico, ginawa ko naman, tinotal ko naman yung items na ang proponent is si Saldico. Kaya ko nakuha yung 13.8 billion. What do you want to achieve with this? Hindi, first of all, na hindi na maulit, di ba? Na hindi na maulit. Okay. Second, syempre, sa kahit ano namang ganyan, dapat managot yung talagang may mga kasalanan. Palagay mo ba may mananagot? I think. O kakapasok lang, Tito Boy at Toby Tiangco nag-usap. Nako, at nang lumo si Tito Boy sa kanyang nalaman patungkol sa flood control project. Nako, ay hindi na natin patatagil ito. Eto na. Tayo sa the flood control controversy. Okay? Nasaan ngayon tayo? Kasi ang iniisip nila kaagad, yung kontrobersya nagsimula doon sa flood control eh. Okay. Hindi naman siya doon nagsimula eh. Na-visualize lang ng tao yung problema dahil doon sa flood control. Pero ang mas malaking problema, di ba doon sa budget ng 2025, pagkalabas ng budget, madami bumabatikos na it was the worst budget, pinakamasamang budget, hindi na nakilala ng Pangulo yung budget na sinumitin niya, mangled yung budget. Noong una, ang akala natin, kahit ako, ang akala ko lang is ang problema is yung binawasan, tinanggalan ng pondo yung PhilHealth at yung edukasyon, di ba? Hindi na siya highest, no? Supposedly. Which is provided for by the Constitution. By the Constitution, okay? Oo. Pero nagulat ako, yung palang foreign-assisted flagship projects, yun ang tinanggalan ng pondo at linagay kung saan-saan. So imagine, yung mga commitment natin para doon sa malalaking proyekto na pinondohan ng foreign assistance funds na may commitment tayo, yung pala ang binawasan, tapos linagay nila doon sa program. Kasi ibig sabihin ang program, mapopondohan kung may sobrang pondo. Right. So kung ikaw yung bansa na naglagay ng foreign counterpart doon, hindi ka matutuwa. Ano ang dahilan nun? Yun na nga. That's why umabot tayo sa punto na hinanap yung mga pondo na siningit ng Senate tsaka ng House of Representatives. Kaya ako nakita yung records na yan eh. Kaya di ba tinatanong na saan ko nakuha? Kasi pinaaral kung saan napunta kung tinanggalan yung foreign assisted, saan dinala yung mga proyekto. Kaya ako pinag-aralan ng mabuti yung budget. That's why this is the only time that I had the opportunity na pag-aralan. No? Nagulat ako, yung Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, ang lalaki ng budget. Bakit mangyayari 20 plus billion. Yes. So ang ginawa ko pala, nung nakuha ko yung records, so nung hiningi ko yan, March 24, tinawag ako sa meeting. So sabi, hingin ko sa House yung list ng projects ng House. Nung una, ang tagal bago binigay, 3 tranches, no? Sabi ko, hindi ko mapapag-aralan yan kung hindi ko ibibigay ng buo. Okay. So, nung binigay ng buo, gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung distritong pinuntahan. Okay. Because ang logic ko, kung ako, Congressman Toby Tiangco, magre-request lang ako ng proyekto para sa nabotas. Hindi ako magre-request ng proyekto para sa ibang lugar. Hindi naman ako tiga ron, di ba? So, kailangan ko makita itong proyektong to, sino ang proponent at sino ang distritong pinuntahan. Okay. So, ginawa ko, yung file, pinadala ko kay DPWH, sabi ko, fill upan nyo yung district congressman. And then, yung file, binalik ko ulit. Sabi ko doon sa House of Representatives, sige, ibigay nyo naman sa akin kung sino yung proponent. So, minatch ko. Pag hindi tugma yung proponent tsaka yung distrito, red flag na siya sa akin. Correct. Okay? So nakita ko, yung Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, hindi tugma yung proponent tsaka yung district congressman. So nagtaka na ako. So tinignan ko, magkano ba yung total budget ng Oriental Mindoro tsaka Occidental Mindoro? Nakita ko na tig 20 billion, which hindi kaya yan ng regular congressman na pakyatin yung budget niya ng ganun kalaki, no? So nagtaka na ako.
Tapos nakita ko, nung tinotal ko, nakita ko na ang proponent is si Congressman Saldico, ginawa ko naman, tinotal ko naman yung items na ang proponent is si Saldico. Kaya ko nakuha yung 13.8 billion. Tapos, out of the 13.8 billion, 3 billion doon sa Oriental Mindoro, 3 billion sa Occidental Mindoro, 3 billion sa Abra, tapos meron pang mga iba doon eh. So yun, so doon ko nakita. And then, ngayon ko, hindi ko naman alam tungkol yung sa sitwasyon ng mga proyekto doon sa Mindoro, di ba? Tapos dito, nakita ko na sinabi ni Governor Dolor ng mga substandard, di ba? Tapos, nung magkatabi kami doon sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi rin yan, na karamihan ng mga substandard ay, ang contractor is si SunWest. Okay. Pero ang maganda dito, nung At may pinag-aralan... ghost project na na-mention si Bones during that hearing. Yes. Sa isang... Pero grabe pala ang mga kadonatics, no? Ang basically ang nangyayari dito is yung mga Diskaya is just a tip of an iceberg. Grabe. Nung na-expose yung mga Diskaya, mga kadonatics, nako, naglabasan na ang lahat. Bilyon. At yung mga tao, mga kadonatics, daming sangkot. Grabe. Ganyan sila ka walang hiya. Mamamatay din sila. Di ba? Mamamatay din itong mga taong to. Ewan ko kung anong nasa isip nila, mga kadonatics. Never at never nila madadala yung mga kayamanan nila. And for sure, I'm not gonna judge. Pero, malaking posibilidad, mga kadonatics, na of course, they're going to hell. Di ba? Kaya, ewan ko, ang greed talaga. Grabe talaga yung greed, mga kadonatics. Minsan, yan na yung sumasakop sa buong pagkatao mo, yung greed eh. Hindi mo na nakikita yung tama. Ay nako, nilabot. Titio. Yes. So, ang maganda dito, nung napag-aralan natin, na-hold, hindi na-release yung Budget. At least, di ba? Gumulo na ito. Napasok Okay. ng napakaraming tao, napunta sa Senado. But we can only discuss some elements. Bakit hindi ka pinapagsalita sa Congress? Hindi sa ko- House of Representatives? Alam mo boy, bakit lang ako may dalang USB? Nakita ko yan. The only reason may dala akong USB, because I gave figures, I gave amounts. Sabi Right. ko 13.8, sabi ko yung party list ni Saldico na ako Bicol, 2 billion plus, yung BHW na pamangkin niya ang nominee, 2 billion plus. Right. The only reason why I brought the USB is baka sabihin nila sa akin, inimbento mo lang yung amount eh. Saan mo nakuha yan? So, ang laman lang ng USB, yung pinakita ko sa Senado kung ano yung title ng project, ano yung amount, sino ang proponent, saan napunta. O yun lang yun. Pero bakit hindi ka pinayagan? Hindi ko alam. Were you invited by the Senate or did you? No, they invited me. You were I invited am, by the Senate. Pinigilan siya ng babae, mga kadonatics, na si Janet Garin ata. Oh, yun. Grabe. Ayaw niyang i-expose yung sa loob ng USB. At of course, it was backed by Abante, ang appointed Comelec, ang appointed son ng Comelec. Grabe. Ganyan kagahaman yung mga tao doon, di ba? Ganyan kagahaman. At of course, isa-isa na silang isa-isa na mga kadonatics. Si Romualdez nagbitiw na, di ba? Itong mga to, nako, patungo sa pabagsak ng mga karir nito. Senate Blue Ribbon Committee wrote me a letter. Okay. And I appeared voluntarily. Okay. So, nasaan ngayon? Nasaan na? Kasi ang dami na naming alam, info overload na ang sambayanan. Okay. The Diskaya couple, andyan na yung Bryce Hernandez, andyan na yung Bulacan, napakarami na. Toby. Okay. Where are we? And what do you want to achieve with this? Hindi, first of all, na hindi na maulit, di ba? Na hindi na maulit. Okay. Second, syempre, sa kahit ano namang ganyan, dapat managot yung talagang may mga kasalanan. Palagay mo ba may mananagot? I think. Uh-huh. No, and tsaka third, yung institusyon namin mas maraming matitinong congressman. Kung meron namang gumawa ng mali, bakit naman yung buong institusyon ang nadadamay? Okay. Di ba? Oo. Pag-usapan natin ng small committee para mas maintindihan namin. Okay. Ito'y wala na.
Wala ito yung na, isa wala sa mga na. changes na nagawa. Okay? Yes. Pero ano ba yung small committee na yun? Hindi, composed of 4 persons. Chairman of Committee on Appropriations. Which in this case was Zaldico. And then Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations. At the time was Stella Kimbo. Okay. And then Majority Leader was Manix Dalipe at the time. And Minority Leader Nonoy Libanan. Okay. Ito ba, kasi si Zaldico, may mga comments na halimbawa, nahanap nila si Zaldico, merong 13.8 insertions, no? Kasi apparently, ang nagkaroon kami ng impression bilang taong bayan na, yung mga insertions, they had the final say, the small committee, no? The small committee has the final say doon bago ipasa into HGAB, Tama. bago ipasa ng Kongreso. Oo. Pagdating doon sa BICAM, hindi na small committee yan, mag-uusap ulit yung BICAM conference. So, 2 beses yung amendments. Tama. Pero tama nga yung sinasabi mo na pagkatapos ng pagpapakahirap natin, ang ending ay 4 na tao lang pala. Yes. Okay. So, I have to say this. So, why was it so important for me to bring it up on the first day of the budget hearing? Kasi, ang problema naman talaga namin sa budget is yung oras, di ba? So, kaya, that's the reason why I brought it up kaagad na wag nang ituloy yung small committee. Kasi kung if I bring it up somewhere later, baka kapos na sa oras. Di ba? Para at least baguhin na natin to, sinabi ko na kaagad, para may time tayo mag-prepare. My intention was to help. Right. At saka mahaba yung proseso. Ano ba sa amin nakita yun? Pero hindi namin maintindihan. Sabi ko, ano kaya ang nangyayari? Bakit pilit na hinihingi ni Congressman Chanco yung minutes of the meeting? Ano bang nangyari? Anong pinag-usapan, etc. Because naiintindihan namin. Siyempre, no? But hindi namin alam nung umpisa kung ano ang halaga nun. Much later, of course, we realized na dapat talaga naman pala imalaman na sinasabi na dapat ay bahagi yan ng APRO, ando na, kasama na dapat yan, etc. But closer examination made us understand na, oo nga naman, because they were making very important decisions among themselves. Kailangan malaman, it should be archived, sabi mo nga. It should be available in the archive. It was not there. Correct. In 5 minutes, dapat andyan yan. Ito. Actually, tinignan ko muna dun sa archive. Wala dun sa archive, kaya napilitan ako, di ba? Okay. Tsaka ang problema namin, sa third reading, wala na kaming pwedeng baguhin doon. Tama. Spelling, comma, yun period, yun lang pa pwedeng baguhin. So pag natanggap mo yung third reading, para mong binigyan ng blankong cheque yung small committee, di ba? Oo. Pero at least, wala na yun ngayon. Pero so, did you move forward? Kasi may mga comments, halimbawa, Congressman Zaldico ay 13.8 billion. Meron ba mga ibang insertions, yung members of the small committee? Hindi, yung members of the small committee, hindi ko nga malalaman yung insertion nila. That 13.8 billion was an insertion sa BICAM na yan. Because I don't have hanggang ngayon wala naman akong kopya ng small committee. So, alright. Wala. I get it. Wala, hindi ko masasagot kung ano yung nangyari sa small committee. Ito yung sa... Hindi siya binigyan ni Swansing ng minute. Walang report doon, mga kadonatics. Kasi sabi nila, yung small committee at yung HGAP, yung as a whole budget is the same lang yung minute doon, yung report. Talagang klaro tong si Swansing talaga, mga kadonatics. BICAM. Okay. BICAM na to. Doon mo yun nasilip. Yes. Oo. At ang na-menos natin dyan, ang na-hold dyan, is as of July 29, it was about 80 billion pesos. Ang naka-hold, hindi lang yan. Okay. Yung mga medyo may duda, kasi talagang pinag-aralan yun eh. What people don't realize is that, nagipit sa oras eh. Pero right after that, yung executive branch, hindi sila naghinto na hanapin at hindi sila naghinto na i-hold yung mga projects na duda sila. So imagine, yung fiscal space natin, di ba, makaka-menos tayo ng 80 billion dahil doon sa mga hinold na yan. Okay, naiintindihan na namin ngayon yan. Punta tayo ngayon sa mga investigasyon. Nilabasan nila ang Diskaya couple at iba pang mga contractors. Ano ang take mo? Saan ito papunta? Tama ba itong direksyon? The Nepo babies, discussion, at marami pang iba. Yung contractor, of course, kung hindi nila ginawa yung proyekto o substandard yung proyekto, may kasalanan sila. Ang hindi lang nila nababanggit is yung under-design. Kasi yung substandard, ibig sabihin, may disenyo ang DPWH, hindi sinunod ng contractor yung disenyo.
Samantala, ang Ang under-design is hindi tama yung design from the very beginning. ng DPWH. So, baga, yung specs, binawasan. So, may pangatlo dyan, no? Of course, yung Ghost Project, obviously, may problema doon. Pero, yung pa rin, yung sinasabi ni Mayor Magalong na 20% na pupunta doon, ano ba? Sabi niya, Committee on Appropriations, and then ang tawag ni Senator Ping doon is funder, di ba? Oo. 20 to 25. So, kung titignan mo yung scheme of things, yan yung pinakamalaki ang nakuha kasi in both their explanations, I think yung contractor is 10%, di ba? More or You less, pay yung taxes, DPWH, 5%, yung mga back ganon. ganito, yung COA ganon. So, bali ang natitira, Yung pinakamalaki doon napunta sa Committee on Appropriations or sa funder. So, yun ang dapat talaga mahanap. mahahanap yun. Yan, mahanap yan. Oo. Kaya nila yan. Itong investigation na ito. Yes. Kasi yes. parang Right. ang presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala. At the end of the day, mga kadonatics, it goes back to the president. Bakit niya pinirmahan yung budget talaga ng 2025 at yung mga previous budgets? Bakit? Nasa kanya na yan. At before yan pinirmahan, mga kadonatics, dapat alam mo yung detalye kung saan mapunta yung pera. Pero of course, parang walang tanong sa kanya na, sige, okay. Ako nang bahala niyan. Kasi mga kadonatics, siya na mismo, nangungurak din sila. Kaya, ayun, di ba? Wala nang pakialam po anong mangyayari sa baba. Kaya, ano nangyari ngayon sa Pilipinas? Lugmok ang Pilipinas. Lugmok tayo. Because wala siyang kinalaman dyan. Correct. Oo. At siyang naglabas naman ng listahan na yun. Yes. Siyang naglabas ng listahan na yun. Yeah. Sabi ko nga, siyang nag-umpisa ng kwentong ito. Yes. I don't like this part here. I really don't like mga kadonatics. Bakit? He's washing his hands. He's washing his hands. Totally. Bakit mo? Ikaw yung liderato sa isang bahay. Ikaw yung husband. Tapos ididiin mo yung mga anak mo. Dahil may nangyari sa bahay. What? Ikaw mismo. Ikaw ang nag-overlook. Kung ano nangyayari. Dapat sa'yo yung blame. Hindi sa member mo. And if you're a good leader, if you're a good leader, ay dapat angkinin mo yung pagkakamali. Pero tatapusin talaga ng presidente Yes. ang kwentong ito, Yes. di ba? May mga pangalan na dadawit. Isa na dito, hindi. Zaldico's name, of course, he denied it. He issued a statement. Lumalabas na ang pangalan ni Speaker Romualdez. What's gonna happen? Okay, let's not put personalities. No, let's not. Okay. Ang problema ko doon sa TRICOM namin, which I told them also in the first hearing, is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Voluntary siyang pupunta doon. Pero pag voluntary, pwede. Hindi, voluntary. Ibig sabihin Correct. kung ayaw, Papayagan. papayagan. Pero hindi siya mag-take oath. So malaking bagay yun. Sa Senado, hindi ka nag-oath. No, I stood up. You stood up. Pero hindi ka nila ni-require. Parliamentary courtesy daw. No, but I told them I was willing to waive my Right. parliamentary courtesy to show that I'm willing to go through the process. Pina-oath ka pa rin nila? Hindi, ayaw na. Oo nga. Pero nung sinabi mag-oath, tumayo ako, tapos sinabi umupo, sabi ko, no, I waive my parliamentary courtesy, and then they said, wag na. Okay. Kaya ibig ko sabihin, papaano ka ngayon mag-iimbestiga ng congressman, kahit sino mang congressman yan, kung hindi pa pwede siya maging resource person at hindi siya pwede manumpa? Anong sagot doon? Wala, ganun daw talaga eh. Ito talaga ang pagkakamali mga kadonatics. Ewan ko ba, ang mambabatas, matagal na dyan. Matagal na. Gumagawa ng batas, ilang libo na yung batas mga kadonatics. Pero ito mga ganito na importanteng batas, ewan ko ba, bakit hindi inaamyendahan? Kasi talagang may loophole. Di ba? Kahit pa gaano ka korap ka, kung isa kang mambabatas, either sa Senado or sa Kamara, hindi ka pwedeng imbestigahan. Dahil sa batas nila, palpak na batas nila. Di ba? I really don't understand. Andyan sila para gumawa ng batas, para maging smooth yung proseso
ng lahat, di ba? Pero mas pinalala nila mga kadonatics. Mas pinalala nila. Ibig sabihin, pwede namin malaman ang buong katotohanan sa lahat except sa congressman kung ganyan ang rule. Tama. Oo. So parang para sa akin, ipabaya na lang doon sa independent commission. Itong independent commission na finorm ng presidente. Yes. What happened to you and Martin? Alam mo, we're friends for over 30 years. Maybe almost 40 years. Kasi 31 years na kaming married ni Michelle, who is his first cousin. Michelle is a Romualdez. Yeah. So pinsan buo ni Speaker, tsaka pinsan buo ang asawa mo? Yes, ni BBM. Kaibigan kami ni Martin. So what happened? I have to choose between my friendship with Martin and the legacy of the president. Specifically, bakit nagalit sa'yo si Martin? Madami kasi, ang problema nun, nung una, madaming yung mga nakapaligid sa kanya eh. Okay, wag na yung galit. Wag na yung galit niya sa akin, no? Wag na yun. Kalimutan na natin yun. Okay lang naman sa akin yun. That's politics between me and Martin, no? Talagang hindi ko na lang siya maiboto ng speaker noong time na yon because nga of what happened doon sa 2025 budget. Well, I'm asking you as a congressman who has access na hindi namin napapasok bilang taong bayan because you're a member of the House. Sa tingin ko, itong si Toby Tiangco, mga kadonatics, may loyalty pa rin sa presidente, which is, it's so wrong. Very wrong, mga kadonatics. Kasi, why don't you point a finger to the president who signed the contract, the budget talaga? Dapat, di ba, may investigasyon, okay, sa mga sangkot. Pero dapat, we have to put blame on the president too. Bakit? Siya ang nag-allowed ng lahat ng nangyayari, mga kadonatics. Because it will not happen kung kung hindi niya pinirmahan agad-agad, kung alam niya ang detalye, kung concerned talaga siya sa mga nangyayari, kung concerned siya na makurap yung pera, hindi niya bipirmahan ng ganon-ganon lang, mga kadonatics. Dapat in-scrutinize niya ng mabuti kung saan mapupunta yung budget. Akala ko ba na binasa niya yung 4,000 pages bago niya pinirmahan yung budget? I think ang dami ng kasinungalingan ang sinabi ng presidente, promise. Like hindi na mabilang. House of Representatives. Mahalaga sa amin yung salitang yun eh. House of Representatives. So you guys are supposed to represent the people of the Philippines. Yes. Sa iyong pananaw, itong mga allegations, halimbawa, na nag-i-involve kay Congressman Ko, kay Speaker Romualdez, nandito ang presidente sa kabila, na gustong tapusin ang kwentong ito at gustong maresolusyonan dahil sa kanyang, I saw the disgust in the president when he was delivering his SONA. Mahiya naman kayo. Yes. Diba? May kahihinatnan ito, even if his first cousin, Speaker Romualdez, is involved. Not in the crime, but sabi nga nung bata, itong si Kiko, the young congressman, mahiya naman ako. that it is most unlikely that he doesn't know anything about issues like as big as this one. Makakakita ba kami ng hustisya with Congressman Saldico, halimbawa, Speaker Romualdez, at marami pang iba na kaalyado, mga kamag-anak ng presidente? Yeah, in one interview, di ba sinabi nga niya, kung ganyan sila, hindi ko na sila kaalyado simula ngayon. And he is serious. He is very serious. He will finish this. Yes, kasi nakita niya, di ba? Sabi nga niya, tapos sa isang interview, sabi niya, people don't deserve this, naghihirap na sila, bakit sila ginaganito? So, anyway, mga kadonatics, ano sa tingin niyo? Comment down below, babasahin natin yan. Pero, I don't like ang patutunguhan sa interview na to because pilit nilang sinasabi na inosente yung presidente dito, mga kadonatics. Well. Alam naman natin na ang daming mga reports, mga kadonatics, na investigasyon sa Taiwan, sa Japan, sa Hong Kong about sa gold bar at ang dami pa, mga kadonatics, na sangkot yung presidente. Pero anyway, that's their opinions, mga kadonatics, and we respect that. We have our own opinions. Thank you so much, mga kadonatics, and don't forget to subscribe and like this video, okay? For more videos to come.
Bye-bye mga Kadonates. God bless you.